Mga biday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang ho tayo ng reaction po, dito ho sa panibagong banat po, mga kabida, ni Ombudsman Boying Rimulya, po. Matapos po ang ilang araw po, mga kabida, na hindi ho nagpakita po, sa publiko. Okay, ito din yung dahilan kung bakit ang dami hong espekulasyon po, mga kabida, na kesyo dinala daw sa ospital, namatay na raw ito hong si Ombudsman Boying, pero kahapon po, unang pagpapakita po niya, although hindi ho video, wala hong video kundi picture lang po, mga kabida, na in-upload ng isang reporter po, ng DZRH, kabida, po. Guest kasi si Rimulya kahapon po, sa MBC forum, mga kabida, kung saan kasama po din, ito hong si Senator JV Ejercito po, mga kabida, po, na? Now, doon ho sa forum, binanatan po, mga kabida, ni Ombudsman Boying ito hong judiciary, particular na po ang Sandigan Bayan, mga kabida. Kasi po, hindi lang daw sa executive at legislative branch daw, yung talamak ang corruption po, mga kabida, kundi pati na rin daw, mas matindi, dito ho sa judiciary, particular sa Sandigan Bayan, po, mga kabida. Okay, eto, babasahin ko lang po, ito pong article ng Ang Batas PH, po. Ang sabi po dito, matindi yung corruption sa judiciary, Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya on Saturday took a direct job at the judiciary, particularly the Sandigan Bayan, over its handling of corruption cases, stressing that corruption within the judicial branch is just as serious as in the executive and legislative branches. Ibig sabihin po, kung matindi man po yung corruption sa executive at legislative branch, ganun din doon sa judiciary branch po, mga kabida. Alright? Rimulya made the remark while recalling the fertilizer fund scam where former Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante was cleared by the Sandigan Bayan of plunder charges in connection with the 723 million pesos fertilizer fund scam, mga kabida. He also brought up Priority Development Assistance Fund o PDF cases where several accused were acquitted despite the sufficient evidence presented by the Ombudsman to prove their guilt beyond reasonable doubt. So, yung mga example po na kanya hong sinite ho dito, Jokjok Bolante, fertilizer scam, and then yung PDAF, mga kabida. Kung maalala po ninyo yung PDAF, okay? May mga major player po, na sinampahan po ng kaso. Okay? Pero ang ginawa po, mga kabida, pinalabas po, okay? Inakwit. Just like doon ho sa nangyari ho kay dating presidential legal advisor Juan Ponce Enrile. Pinawalang sala po ng Sandigan Bayan, mga kabida. Okay? Si Bong Revilla, okay, na nakalabas po. Si Jingo Estrada na nakalabas po, mga kabida. Sila yung mga major players po, accordingly, alleged major player, doon ho sa PDAF, na kinasuhan, dyan po sa Sandigan Bayan, pero hindi ho nakulong. Nakulong lang ng ilang, siguro, buwan, dyan po sa PNP Custodial Center, pero nakalabas kinalaunan po, mga kabida. Alright? Eto, tuloy po tayo, po. Ito yung sinabi po ni Ombudsman Rimulya, yung PDAF, huling-huli yun. Huwag mong sabihin na mahina ang ombudsman sa ebidensya, Rimulya said. So parang frustrated po ito hong si Rimulya, mga kabida. Although during that time, hindi pa po siya ang ombudsman, iba yung ombudsman po during the PDAF scam, po, mga kabida. Alright? Pero hindi ho siya naniniwala ang mga ebidensyang ipresenta po, mga kabida, ay mahina, Okay? Dito pa lang sa kanya sinabi, okay? Yung PDAF, huling-huli yun. Huwag mong sasabihin na mahina ang ebidensya ng ombudsman. Alright? Pero ang nangyari ho, inakwit. Pinalabas.
So yun yung kumbaga frustration po ano ni Ombudsman Boying Rimulya mga kabida no patungkol ho sa corruption diyan po sa Sandigan Bayan po ano mga kabida no po. So posibleng magsasagawa po ng investigasyon din ano mga kabida itong ombudsman patungkol ho diyan. Okay? Kasi sila yung may kapangyarihan po ano na magsasagawa po ng investigasyon, mandato po nila 'yan ano kahit na mga justices po ng Korte Suprema, pwede po nilang imbestigahan yan, ano? Lahat ng mga empleyado at opisyal po ng gobyerno. Okay? Hindi ho spare sa mandato po ng ombudsman na mag-imbestiga ho. Pero ang challenge ko lang po, ano, kay Ombudsman Boying, kung talagang seryoso po siya dito, ano, ipapakita po niya na hindi ho siya bias, wala ho siyang kinikilingan po dito, ano, mga kabida. Okay? Lahat po na sa tingin ho ng ombudsman na meron pong kanya-hinalang mga gawain, mga kabida, dapat imbestigahan po ano, ng Office of the Ombudsman. Ito, panahon na po niya ito na maridim po ng ombudsman yung reputasyon ano, na sa tingin po ng mga kritiko po niya ngayon. Nilagay lang po siya dyan mga kabida para proteksyonan yung mga kaalyado at mismo ang first family ano, laban ho sa posibleng mga reklamo na isasampa po mga kabida laban po sa kanila dyan po sa Office of the Ombudsman ano, mga kabida. At of course, yung pinaka-ultimate mission daw, ito hong pagsasampa daw ng kaso laban ho kay Vice President Sara Duterte. So dapat i-prove yan ni Ombudsman Boying Rimulya mga kabida na hindi po yung totoo. Okay? Yung kanya hong pagkakatalaga dyan, destiny yun para linisin po niya no, ang corruption issue po mga kabida sa gobyerno. Alright? So, yun po, no? Hindi pa po naglabas po ng statement ito hong Korte Suprema patungkol ho dito, ano, mga kabida, patungkol ho sa aligasyon po ni Ombudsman Boying Rimulya laban ho sa judiciary, particular na po sa Sandigan Bayan, ano, mga kabida. Nakakapagtataka din ano mga kabida no? Na naging pulutan na po sa balita, sa social media, ano mga kabida na siya sangkot ano sa corruption, pero at the end of the day ang nangyari po acquitted. Okay, pinalabas dahil mahina po ang ebidensya no mga kabida, kahit na po yung kaso po ay plunder, okay, nakalabas kasi mahina po ang ebidensya na ibinabato laban ho sa kanya o sa kanila no mga kabida. Katulad na lang po dito ho kay Bong Revilla, kay Senator Jinggoy Estrada, plunder yung kanilang mga kaso ano. Pero nakapiyansa po mga kabida no. So challenge po ito ano kay Ombudsman Boying Rimulya since ibinunyag po niya ito na talamak din yung corruption sa judiciary. Kasi yung talamak din mga kabida sa executive at legislative branches. Now kung seryoso po siya na wakasan po ang corruption sa Marcos administration, ano, mag-imbestiga ho siya dito. Actually, sa totoo lang po, matagal na po yung hinala po, ano, mga kabida, na meron ding corruption dyan po sa judiciary, ano, lalong-lalo na po, dyan po sa mga lower courts. Hindi ho may iwasan po mga kabida na may connection yung mga sinampahan po ng kaso sa mga judges, although hindi naman po lahat, ano, mga kabida, wala lang po dun ho sa mga nagtatrabaho po ng mga judges po mga kabida, no? Pero hindi po maiiwasan na may ganung mga hinala po mga kabida laban po sa kanila, no? Diyan po sa lower courts. Okay? Mas prone yan dyan. Kasi direkta po yan eh, ano? Mga kabida, nag-iisa lang po yung judge. Unlike po sa Sandigan Bayan, Supreme Court, marami po yan eh. Okay? May kani-kanyang mga division yan, ano? Mga kabida, sa isang division may tatlong maestrado po yan, okay? Unlike sa mga lower courts, iisa lang po yung judge nila. So, mas prone yun sa possible corruption po, ano, mga kabida. Kung gugustuhin lang talaga ng mga gusto kong i-corrupt yung mga huwes, ano? Okay? So, hindi po maiiwasan po na walang corruption. Lahat po mayroong corruption eh. Alright? Judiciary, executive, legislative. Kahit na sa bahay nga may corruption po, ano? Mga kabida, hindi po yan maiiwasan. Pero ang question lang kasi dyan, kung gaano po katindi, gaano po katalamak, ano, yung corruption na nangyari po, ano, mga kabida. Again, hindi po may iwasan yung corruption. Meron talagang corruption
Imposible po na wala hong corruption po. Meron yan. Sistema na po yan eh, mga kabida, no? Okay? Sistema na po yan. Kahit na nga sa bahay may corruption na eh. Diba? How much more dyan sa mga tanggapan po ng gobyerno, kahit na sa privado may corruption. Diba? Ang question lang po is, gaano ho katindi, gaano po kalawak po yung corruption? Yun yung dapat imbestigahan po at hindi po dapat magwagi, ano? At magpapatuloy po, mga kabida. Kailangang wakasan po. Kasi po ang kawawa ho dito, ang taong bayan eh. Pera po yan ang taong bayan, ano? Mga kabida. Na ibinulsa lang po ng ilang mga tao, ano? Diba? Hindi ho sila nahiya doon. Okay? So kung seryoso po ito kung si Ombudsman Boying po, ano? Mga kabida, na wakasan po ito, pati judiciary dapat imbestigahan ho ng ombudsman. Meron din silang kapangyarihan dyan eh, ano? Na mag-imbestiga, ano? Mga kabida. Mandato po yan ng ombudsman na mag-imbestiga at mag-prosecute, mga kabida, sa lahat ng mga government employees and officials. Lahat ng public servant po, mga kabida, ano? Kaya lang po siguro dun ho sa mga impeachable officers, ano? Mga impeachable officials. Pwede lang po mag-imbestiga po ang ombudsman pero hindi ho sila pwedeng mag-prosecute laban po sa mga impeachable officials, ano? Katulad na lang po ng mga maestrado sa Korte Suprema, ano? Yung mga miyembro po ng Constitutional Commissions, okay? Presidente, Vice President, at maging ito hong ombudsman, ano? Mga kabida, hanggang investigation lang po sila. Pero as to prosecute them, hindi ho pwede hanggat andyan pa sa kanila hong posisyon itong mga taong ito. Okay? Pero yung mga ordinaryo po, okay, pwede ho silang mag-imbestiga, ma-opisyal man o ma-empleyado ho ng gobyerno, mga kabida, including Sandigan Bayan, magistrates, ano, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.